Nasa isang malapad na hardin ako ngayon, na punong-puno ng bulaklak. Ang malamig na hangin ay dumadampi sa balat ko, at nililipad ang buhok ko. Nasaan ako? Ang tanong ko. Ang alam ko ay nasa hospital pa ako, doon muna ako magpapagaling at may psychologist na mag-check sa akin baka na trauma ako at sa pagkawala ng baby namin. So far okay naman ako. Hindi ko na masyadong naiisip ang nangyari sa akin noong nakidnap ako. May mga times lang na malungkot ako dahil tuwing kinakap ako ang ternayan ko ay wala akong maramdaman na kahit ano at umiiyak ako. Naglakad-lakad ako hanggang sa may makita akong malaking puno. Umupo ako sa ilalim ng puno at pinagmasdan ang payapang paligid. Napalingon ako nang may narinig akong mahinang tumatawa. "Hi mama," nakangiting bati ng cute na baby sa akin. Nagulat ako dahil sa tinawag ako nitong mama. Baka akala lang ng bata ay ako ang mama niya. "Hello, wala ka bang kasama? Nasaan ang mama mo?" Ngumiti ito sa akin at umupo sa harap ko. Sa tansya ko ay nasa 4 years old pa lang ito. Tinitigan ko ng mabuti ang bata. May kulot itong buhok at kulay brown na mga mata. Biglang nag-init ang sulok ng mga mata ko. "Bakit kamukhang kamukha niya si Rafa?" "Ikaw po ang mama ko." Nakangiting wika nito. Tahimik ko siyang tinitigan habang umiiyak. Gusto ko siyang yakapin ng mahigpit. Ako raw ang mama niya. How I wish na totoo ito. "Bakit ka po umiiyak, mama?" Tanong nito at tumitig ang innocenteng mga mata nito sa akin. "Hindi ako ang mama mo, baby," sagot ko sa kanya. "Wala na ang baby ko." Pinunasan ko ang luha ko pero may tumulo na namang panibago. "Are you sad because I left you?" Malungkot na tanong ng batang nasa harap ko. "I'm sorry mama. Please tell daddy that I'm sorry too. Please don't cry." Palagi ka nalang umiiyak sa lupa. Napasinghap ako. Nananaginip ba ako? Siya raw ang anak ko at palagi niya akong nakikitang umiiyak. Hindi ko na napigilan ang sarili ko kaya kinarga ko siya at niyakap ng mahigpit. Napapikit ako nang maramdaman ko ang mahigpit na yakap ng maliliit na braso sa leeg ko. "Mama, stop crying. Okay na po ako rito. Masaya po kasi rito." Mahinang bulong nito sa akin. Mas umiyak pa ako sa sinabi niya. "Anak ko," umiyak na sambit ko, "dito lang si mama ha. Sasamahan kita rito." Kumalas sa pagyakap sa akin ang anak ko at pinunasan ang luha sa pisngi ko. Napakaganda nitong bata. Siya ang girl version ni Rafael. "Mama, hindi ka po pwede rito. Bumalik ka na po kay daddy. He's sad po." Malungkot na sabi nito. Umiling ako, "Sasamahan kita rito. Please, dito na lang ako." Hinawakan ko ang maliit niyang kamay. Napakalambot nito. "Mama, hindi man tayo nagkasama pero mahal ko po kayo ni daddy." Ngumiti ito sa akin ng pagkatamis-tamis. Hinaplos nito ang pisngi ko. Napapikit naman ako at malayang tumulo ang mga luha ko. "Baby, baby." Napamulat ako ng mga mata ko at napatingin kaagad sa paligid. "Anong?" Hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil umiyak na ako. Nanaginip ako at nakita ko roon ang anak namin. "Hey, hush now." Pag-alo sa akin ni Rafa at niyakap ako. Hinahaplos nito ang buhok ko. Yamakap ako ng mahigpit sa kanya at umiyak sa dibdib ni Rafa. "It's just a dream. I'm here, baby," bulong ni Rafa sa akin. Napanaginap ko siya. "Rafa, kamukha mo siya. Ang ganda-ganda niya kapag ngumingiti." Hagulgol na sabi ko. Kumalas si Rafa sa pagkakayakap sa akin at pinunasan ang luha ko marlang nakatikom ang mga bibig niya. "Parehas kayo ng buhok at kulay ng mga mata." She said that she's okay and nagsorry siya kasi iniwan niya tayo. "Baby," mahigpit nitong hinawakan ang kamay ko. Huwag na raw tayo umiyak at sinabi niyang mahal niya raw tayo. Napayuko ako at humagulgol ng iyak. Panaginip lang yun pero parang totoong nakasama ko ang anak namin. Parang totoo ang naramdaman kong yakap at hawak niya sa akin. "Lori," tawag nito sa akin. Hinawakan niya ang baba ko at inangat ito. Tinitigan niya ang mga mata ko. Namumula ang mga mata niya at namamasa ito. "We will be fine, okay? If ever you'll see her again in your dream, please tell our daughter that I'm sorry and I love her so much." Aniya habang malungkot akong tinitingnan. Tumango ako sa kanya. Niyakap ako nito at binaon ang mukha niya sa leeg ko. Halos magdadalawang linggo na ako rito sa hospital at nandito lang din si Rafael kasama ko. Hindi siya pumapasok sa trabaho niya.
Inaalagaan niya lang ako rito. Hindi ko pa siya natatanong tungkol sa nalaman ko mula kay Enrique. Nakatingin ako ngayon kay Rafa na nakaupo sa couch at may kaharap na laptop. Maraming nangyaring hindi maganda sa akin noong nakidnap ako dahil sa paghihiganti ni Enrique kay Rafael. Siguro kung ibang tao yon ay magagalit sila kay Rafa dahil siya ang dahilan kung bakit nandito ako sa sitwasyong ito. Muntik na akong mapagsamantalahan, nakunan ako at higit sa lahat ay muntik na akong mamatay. Pero bakit kahit ganoon ang nangyari sa akin ay wala akong mapapanggalit sa kanya? Bakit kahit ganoon ang nangyari sa akin ay payapa pa rin ang puso ko kapag kasama ko siya? Palagi siyang nandito at inaalagaan ako pero hindi ko alam kung anong meron sa amin. Mahal ko pa rin siya, hindi iyon nawala kahit na lumalayo siya sa akin noon. Hindi ko na alam ang lugar ko. Pagkatapos ba nito ay itutuloy pa ba namin ang kontrata? Kumirot ang puso ko, napahawak ako sa dibdib ko. Huminga ako ng malalim. Bigla ko na namang naramdaman na gusto kong makawala muna. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko. Naguguluhan ako. Ilang beses ko na itong nararamdaman pero binabaliwala ko lang. Are you okay? Lumapit ito sa akin ay umupo sa tabi ko. Mataman niya akong tiningnan. Hindi ko alam. Nag-iwas ako ng tingin sa kanya. Parang bigla na lang ay hindi ko na siya kayang tingnan ng matagal. Napailing ako. May masakit ba sa'yo? Nag-aalala ang boses niya. Hinawakan niya ang braso ko pero mahina ko itong ikanalas. Kahit sa paghawak niya ay biglang ayaw ko na rin. Tila nagulat ito sa ginawa ko. What's happening to you? Napailing ako. Hindi ko rin alam. Bigla na lang akong nagkaganito nitong mga nakaraang araw. Kinapa ko ang dibdib ko. Hindi ako galit sa kanya at sigurado ako roon. Ang hindi ko lang maintindihan ay kung bakit bigla ko na lang naramdaman na kailangan kong lumayo sa kanya. Sorry, kailangan ko ng magpahinga, sagot ko na lang. Inalalayan niya akong mahiga sa kama. Tumagilid ako ng higa patalikod sa kanya. Hinaplos nito ang buhok ko. Mariin kong ipinikit ang mga mata ko. Bakit mo to ginagawa sa akin? Lakas loob na tanong ko. What are you talking about? Balik na tanong nito sa akin. Binili mo ako sa club para ipagbuntis ang magiging anak mo. Nagalit ka dahil uminom ako ng pills at minahal kita. Lumayo ka sa akin at nasaktan mo ako. Ngayon, inaalagaan mo na naman ako. Alam mong mahal kita, Rafa. Naguguluhan na ako sa pinaparamdam mo sa akin. Hindi ko maintindihan. Uminit ang sulok ng mga mata ko. Tahimik lang ito at hindi nagsasalita. Tinuyo ko ang luhang tumulo sa pisngi ko, dahan-dahan akong bumangon at hinarap siya. Nakatingin lang ito sa akin at walang imik. Ang mga mata niya ay punong-puno ng emosyon. Hindi ko na maintindihan ang sarili ko. Gusto kong malaman mo na hindi ako galit sa iyo sa lahat ng nangyari sa akin at hindi rin kita sinisisi. Tipid akong ngumiti sa kanya, gusto kong lumayo, Rafa. Gusto kong kumawala. Nitong nga nakaraang araw ay yun ang nararamdaman ko kapag nakikita kita. Malaya ulit na tumulo ang luha ko. Hinawakan ko ang pisngi niya, mahal pa rin kita, Rafa. Wala akong pakialam kung ayaw mong marinig ang mga salitang yun. Totoo ang nararamdaman ko sa iyo. Wala hindi ko napigilan. Malungkot akong ngumiti sa kanya. Hinawakan niya ang kamay kong humahaplos sa pisngi niya. You're important to me, Lori. Siguro totoo ang sinasabi niya ngayon dahil noon kahit papaano ay nararamdaman ko naman. Kung sasabihin ko ba sa iyong gusto kong umalis muna, papayag ka ba? Nagulat ito sa sinabi ko. No, nauutol na sagot nito at hinawakan ng mahigpit ang kamay ko. Bakit, Rafa? Malumanay na tanong ko. I can't lose you. Napailing ito, I don't know what to do kung iiwan mo ako. I promise I will be better. I will not hurt you anymore. Ngumiti ako sa kanya habang umiiyak. Pwede bang palayain mo na ako? Kitang-kita ko ang pagguhit ng sakit sa mga mata niya. Tahimik lang ito at hindi nagsasalita. Nakatitig lang siya sa akin. Sa tingin ko ay mas mabuti kung magkalayo na muna tayo. Sa tingin ko ay yun ang kailangan ko ngayon. Malungkot na wika ko. You suffered because of me. Hindi, wala kang kasalanan. Wag na wag mong sisisihin ang sarili mo, Rafa. What can I do for you to stay? Nauutol na tanong nito. Wala, Rafa. Palayain mo lang ako, sapat na sa akin yun. Pinisil ko ang kamay niya. How about me? I can't let you go, baby. I can make this right.
I will treat you better this time and I will protect you. Pagsusuma mo nito. Ang sabi mo importante ako sa'yo. Sa tingin mo ba mahal mo na ako? Natigilan ito. Binuka nito ang bibig niya pero wala ni isang salita ang lumabas doon. Ngumiti ako sa kanya. Kailangan mong patawarin ang sarili mo, Rafa. Kailangan mong makamove on sa pagkawala ng asawa mo para mabuksan mo ng tuluyan ang puso mo. Minsan ka nang nagmahal at alam mo kung gaano kasaya kapag nagmahal ka. Alam kong sinisisi pa rin ni Rafa ang sarili niya hanggang ngayon dahil sa pagkamatay ng dati niyang asawa. Sinisisi niya ang sarili niya dahil hindi niya ito naprotektahan sa panahong kailangan siya nito. Narinig ko silang nag-uusap ni Audrey. Ang akala niya siguro ay tulog pa ako noon. Napaawang ang mga labi niya. Sari-saring emosyon ang nakikita ko sa mga mata niya ngayon. Takot, lungkot, pagsisisi. Malay mo sa susunod na magkita tayo ay maging magkaibigan tayong ngumiti ako sa kanya. Pinunasan nito ang pisens ko bago niya ako niyakap ng mahigpit at hinagkan sa ulo. You have something that even my late wife does not have. Nagulat ako sa tinuran niya. Kumalas ito sa pagkakayakap sa akin at tinitigan ako sa mga mata. I will let you go after you get better. Dito ka na muna hanggang sa gumaling ka. Malungkot na turan nito. Muling tumulo ang luha ko. Rafa, lumaypay ang balikat niya na para itong natalo. Malungkot niya akong tiningnan at sa unang pagkakataon nakita ko siyang ngumiti sa akin. Kinagat ko ang pangibabang labi ko para pigilan ang pag-iyak. Si Audrey na ang bahala sa iyo rito habang nagpapagaling ka. Aniya at nag-iwas ng tingin. Tumayo ito at inayos ang damit niya. Tumalikod ito at humakbang mabilis akong tumayo at hinawakan ang kamay niya. Natigilan naman ito. Humikbi ako. Bakit ang sakit-sakit naman nito? Gusto kong palayain niya ako pero ang sakit-sakit. Rafa, nilingon ako nito at inangkin ang labi ko. Mahigpit ko siyang niyakap al tumugon sa halik niya. Huli na ito. Please be safe always. Bulong nito matapos niyang putulin ang halik. Dinaikit nito ang noo niya sa akin. I'm sorry for everything. Aniya. Hinalikan nito ang noo ko at mabilis na tumalikod sa akin. Thank you, Rafa. Sabi ko bago pa siya makalabas. Nang magsara ang pintuan ay doon na ako humagulgol ng iyak. Rafael's POV. Tinitigan ko ang laman ng basong hawak ko at ang bote ng whiskey na nasa tabi nito. Wala nang laman ng bote. Tumayo ako para kumuha sana ng panibagong bote ng alak nang nakaramdam ako ng hilo. I'm drunk. I Saturday in the couch at sinandal ang likod ko. I closed my eyes. Damn it, why are you always in my mind? Minulat ko ang mga mata ko at napailing. It's been almost 2 weeks since I last saw her and I feel empty inside. Kinuha ko ang maliit na box at tinitigan ang laman nito. You should at least keep my gift. Malungkot akong napangiti. When I saw this necklace when I was in Malaysia, siya kaagad ang naalala ko. Nagmadali akong umuwi kahit may trabaho akong maliwan just to be with her on her birthday. I don't know, I just want to make her happy. Mariin akong napapikit, nawalan na ako ng ganang magtrabaho. Nandito na lang ako palagi sa kwartong ito. I wanted to see her but I can't break my promise to her. Ako ang may kasalanan ng lahat ng nangyari sa kanya. Ako rin ang may kasalanan kung bakit nawala ang anak namin. Bakit ba nangyayari sa akin ito? Napasabunot ako sa buhok ko. Lugmok na lugmok ako ngayon at ang gusto ko lang makita ay siya. I want her here by my side, but how? Ayaw na niya akong makasama. Gusto niyang lumayo sa akin. She wanted her freedom and I gave it to her. I don't deserve her because I am an asshole. Masyado ko siyang nasaktan. Anak, natigilan ako. Napalingon ako sa nagsalita. It was my mom. She smiled at me. She ran towards me and hugged me tightly. Hey, mom, bati ko sa kanya at yamakap. Son. Lumapit si daddy at tinitigan ako ang seryoso. Napatingin din ito sa paligid ng kwarto. Nagkalat ang baso at bote ng alak sa mesa at sahig. Anak, tinawagan ako ni Manang Delia. Ano bang nangyayari sa'yo? Look at yourself anak. Hindi ka raw kumakain at puro alak na lang ang nilalaklak mo. Naiiyak na litanya ni mommy nang kumalas ito sa pagkakayakap sa akin. I'm fine mom. Kailan pa kayo dumating? Hindi ka okay Rafael. Kailan ka ba huling nakatulog ng maayos, ha?
Puro bote ng alak ang nasa tabi mo. Inis na wika ni Mommy. Hindi ko na pinansin si Mommy at tutunggay na sana ang konting laman ng baso ng agawin iyon ni Daddy. Son, that's enough. Galit na sabi ni Daddy. Mom, Dad, I'm really fine. Walang gana kong sabi. Huwag ka nang magsinungaling, anak. I already called Audrey, sinabi niya ang lahat sa amin. I'm sorry wala kami rito ni Daddy mo. I'm sorry that you lost your child. Malungkot na sabi nito. Pinaikit ko ang mga mata ko at sumandal sa couch. Yes, I lost my child and it was my fault. Hindi ko sila naprotektahan. Anak, please talk to us. Mahigpit na hinawakan ni Mommy ang kamay ko at pinisil ito. I failed again, Mom. I was not able to protect them. It was my fault that we lost our child. I need her, Mom. I need Lorraine, pero pati siya ay iniwan na rin ako. She doesn't deserve an asshole like me, right? I opened my eyes and looked at my mom. I hurt her, Mom. She said she loves me but I hurt her. I pushed her away because I'm scared. Nagpanggap akong galit ako sa kanya para lumayo ang loob niya sa akin habang inaayos ko ang gulong pwedeng mangyari. Pero, nangyari pa rin ang kinakatakutan ko. Hindi ko pa rin naayos at napahamak ko pa rin sila ng magiging anak namin. Pinunasan ni Mommy ang luhang palm attack sa pisngi ko. Ni hindi ko na napansin na umiiyak na pala ako. Damn these eyes. Anak, wala kang kasalanan. Si Enrique ang may kasalanan, hindi ikaw. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo, anak. Napailing ako, it was my fault, Mom. Hindi ito mangyayari kung nabantayan ko siya ng maayos. Sana buhay pa ang anak namin at sana hindi niya ako iniwan ngayon. Do you love her? Seryosong tanong ni Mommy. Natigilan ako. Do I love her? She's important to me and I don't want to lose her, too, Mom. She's the only one who is keeping me sane. She's my sunshine. I just don't know how to express it. Niyakap ako ni Mommy at hinaplos ang likod ko. I cried in her chest. I felt my dad tap my shoulder. Damn, para akong batang umiyak sa mommy ko. I just can't take this pain. Ngayon ko lang nailabas ang sakit na nararamdaman ko. I'm glad that they are here. Do you still love Samantha? Tanong ni Mommy. Kinapa ko ang dibdib ko. Samantha, my late wife. She was my love of my life. Kumalas ako sa pagkakayakap kay Mommy. Yes, but not too much. She will always have a special spot in my heart. But, Lorraine, she's my everything now, Mom. Hindi ko kayang malayo siya sa akin. Then you love her, son. Wika ni Daddy. Let go of the past, anak. Kailangan mong patawarin ang sarili mo. Siguro ay iyon ang mas magandang gawin mo. Hindi siya makakapasok sa puso mo kung hanggang ngayon ay nananatili ka pa rin sa nakaraan. Naguguluhan ka sa nararamdaman mo dahil natatakot kang masaktan mo siya at natatakot kang maulit ang nangyari noon. Stop blaming yourself, anak. You said she loves you, right? Tumango ako kay Mommy. She loves me. Hindi ako makapaniwala na mamahalin niya ako. When my wife died parang nakalimutan ko ng magmahal ulit. I'm scared that they will end up like my late wife. Tinatak ko na sa puso ko na si Samantha lang ang huling babaeng mamahalin ko, pero nagkamali ako. When I saw Lorraine for the first time ay nakuha nito ang atensyon ko. Ni hindi ko alam kung bakit. May nakita ako sa kanyang kakaiba kapag ngumingiti siya. Hindi ko na namalayan na palagi na akong nasa club kung nasaan siya nagtatrabaho and I always look at her from afar. I want to see her always and I was satisfied just by looking at her. Nawawala ang pagod ko kapag nakikita ko siya. Pinipigilan ko ang sarili ko na lapitan siya at iniiwasan kong magkalapit kami kaya nasa malayo lang ako palagi pero mapagbiro ang tadhana. I accidentally bumped at her at hindi ko na napigilan ang sarili kong tanungin ang pangalan niya. Hindi ko na rin napigilan ang paglapit sa kanya. Parang may elektrisidad akong naramdaman ng magdikil ang balat namin at parang hinihila ako nito papunta sa kanya. I want her and I want her safe. Hindi ko na kaya pang makita siyang nagsasayaw sa entablado ng club at pinagpipiestahan ng mga kalalakihan, kahit na hindi ko pa napapatunayan na siya ang babaeng nakamaskarang itim tuwing sumasayaw siya sa entablado ng club ay malakas ang kutob ko.
Kilalang kilala ko pa rin siya kahit nakalahati lang ng mukha niya ang nakikita ko, iba ang kabog ng dibdib ko kapag nakikita ko siya. I have this feeling that I want to protect her, and I did when she was harassed. I saw red and I wanted to kill them. I bought her from that club because I wanted her all by myself at ayaw kong mabastos pa siya ulit. My grandfather left a will that before I will inherit his company at ang mga naiwan niyang ari-arian ay kailangan kong magkaanak to continue our name and legacy. My father is an only child and so am I. Wala naman sana akong pakialam sa naiwang mana ko. I have my own company at ang minana ko kay daddy when he retired. Pero, nang nakuha ko na si Lorraine, I offered her to carry my child, liyon lang ang paraan ko para mapanatili ko siya sa tabi ko and I paid all her debts para hindi na talaga siya makawala. Bigyan mo muna siya ng panahon para makapag-isip. Siguro ay naguguluhan lang din siya ngayon dahil sa mga nangyayari. Pareho pa kayong nagluluksa, anak. Ngumiti si mommy sa akin. I want her, mom. Can you talk to her? I promise I'm not going to hurt her again. I promise that I will be a better man for her. I said, almost begging to my mom. Oh son, stop crying, my love. Nahihirapang sabi ni mommy. Mom, please, I can't let her go. Umiiling na sabi ko at napayuko. I sobbed like a baby. Parang tinatorak ng ilang libong punyal ang puso ko. Sobrang bigat na ng nararamdaman ko. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong sakit na parang hindi ako makabangon. Para akong nalulunod sa sobrang sakit. Mom, Dad, can you talk to her? Lahat ng sakit at emosyong nararamdaman ko ay hindi ko mapigilan, dala na rin siguro ng alak na nasa sistema ko. They are my parents at alam kong hindi nila ako pababayaan. Gagawin nila ang lahat para sa akin. We will try, son. Just promise me one thing, kahit hindi siya pumayag ay kailangan mong bumangon at ayusin ang sarili mo. Kung gusto niya munang lumayo, hayaan mo muna siya, just keep your distance from her. Both of you needs to heal. If you think na okay na ang lahat, you can pursue her again when your heart is ready. You are a Montclair, son. Nagmana ka sa daddy mo, di ba? Mabilis kong niyakap ng mahigpit si mommy. Thank you, mom. Thank you. Kahit papaano ay sumaya ang puso ko. Maybe she will listen to my parents. I just hope she will. Nakarinig ako ng katok sa pinto kaya binuksan ko ito. My mom is holding a tray na may lamang pagkain. Pangatlong araw na nila rito ni daddy. Good afternoon, anak. Kumain ka na, masiglang sabi nito. Pumasok si mommy sa loob ng kwarto at nilapag ang pagkain sa mesa. Mom, nakausap mo na ba siya? Nag-iwas ng tingin sa akin si mommy. Kumain ka na, anak. Hindi ka nag-lunch kanina. Mom, Rafael, I said kuma. Mom, you said that you will talk to her. Mahinang sabi ko. Tumayo si mommy sa harapan ko mula sa pagkakaupo. Yes, and she said no, anak. I'm sorry, malungkot na sagot niya. She said no, malungkot na ulit ko. Tumungo si mommy at hinawakan ang braso ko. I want to rest, Maria. Walang ganang sabi ko. I lied. I'm not going to rest. I want to drink all day so that I can erase this pain. Gusto kong malasing ako ng sobra at makatulog na lang ako. Anak, tama na. Hindi pa siya handa. But I want her, mom. Mababaliw na ako. Please, understand her, anak. She needs time to think and heal. Mom, pupuntahan ko na lang siya. I will beg, I will kneel. I will do everything. I want her to stay, mom. Hindi ko na napigilan ang pagsigaw. Para na akong sisabog. I can't take this pain anymore. Rafael, anak naman, pabayaan mo na siya. Ayoko, I need her. Pupuntahan ko na lang siya. Mabilis akong naglakad patungo sa pintuan pero natigilan ako nang bumukas ito at pumasok si daddy. Pinigilan ako nito at tinulak papasok sa kwarto. Do you think she will talk to you kung ganyan ang kalagayan mo? Hindi pa ito ang tamang panahon para makausap mo siya, Rafael. Mariing sabi ni daddy. Pero wala akong pakialam. Kailangan ko siyang makita. Baka ngayon pumayag siya. Baka magbago pa ang isip niya kapag nagkausap kami ulit. Baka maawa siya kapag nakita niya ako. Hindi ko sinagot si daddy at pinilit na lumabas ng kwarto.
Malakas akong hinila ni Daddy. Hindi ako makalaban dahil halos wala akong lakas. Antonio, malakas na sigaw ni Mommy. Napahawak ako sa tiyan ko nang malakas akong sinuntok ni Daddy. Napaupo ako sa sahig. My old man still has it. He needs that love. Asik ni Daddy. Tumigil ka, Antonio. Nakita kong bahagyang natakot si Daddy sa pagsigaw ni Mommy. Kung wala ako sa sitwasyong ito ngayon ay baka tumawa na ako. Tinulungan nila akong tumayo at pinahiga sa kama. Sleep, Rafael. Isang suntok ko lang hindi ka na makatayo. Biro nito. Manahimik ka na, Antonio. Ikaw ang susuntukan ko mamaya. Galit na sabi ni Mommy. I mentally smile. Kinaikit ko na lang ang mga mata ko. Wala na rin akong magagawa kahit pa magpumilit ako. Wala na rin akong lakas para makipagbuno sa tatay ko kapag nagpumilit pa ako. Now, I feel tired and I want to rest. Lorraine, baby, please visit me in my dreams. I want to see you again. Lorraine's POV. Maglisang buwan na ako rito sa hospital at naghihilom na ang sugat ko. After 2 days ay pwede na akong lumabas. Nakahiga ako ngayon sa kama at nakatingin sa bintana. Pagkatapos naming mag-usap ni Rafa ay hindi na siya ulit nagpakita sa akin, tinupad niya ang sinabi niya. Palagi namang nandito si Audrey para bantayan ako at pinoprovide ang mga kailangan ko. Kahapon ay nagulat ako dahil binisita ako ng mga kaibigan ko, hindi ko sila nakontak kaya wala silang alam sa nangyari sa akin. Sinabi nila sa akin ay may tumawag daw sa kanila at sinabi ang nangyari sa akin kaya napagpasyahan nilang sabay nila akong bibisitahin sa hospital. Masaya akong nakita at nakasama ko ulit ang mga kaibigan ko. Kahit papaano ay gumaan ang bigat na nararamdaman ko. Nagkamustahan kami at iniyakan nila ang pagkawala ng anak ko. Napalingon ako nang may narinig akong kumatok sa pintuan, pagkatapos noon ay bumukas ito at may pumasok na 2 tao. Lalaki at babae, siguro ay nasa late 40s na sila. Hindi ko kilala ang mga pumasok kaya nagtataka ko silang tinapunan ng tingin. Baka nagkamali sila ng pinasukang room. Good afternoon, hiha. Ikaw ba si Lorraine? Magalang na wika ng babae. Ang kasama nitong lalaki ay may dalang bulaklak. Kinuha ito ng kasama niyang babae at naglakad papalapit sa akin. Opo, ako si Lorraine. Kilala ko po ba kayo? Magalang na sabi ko. Ngumiti sa akin ang babae at lumapit sa kama ko. Napakaganda nito kahit na may edad na. I am Rosella Montclair, and this is my husband, Antonio Montclair. Pagpapakilala niya, para sa iyo ang bulaklak na to. Aniya at inabot ang bulaklak sa akin. Nagulat ako, napaupo ako ng tuwid kinuha ko ang bulaklak at nagpasalamat. Pinatong ko ito sa mesa. We are Rafael's parents, sabi ni Mr. Montclair. Anong ginagawa ng parents ni Rafa dito? Good afternoon po sir. Ma'am, maupo po kayo. Hindi ko alam kung paano ko sila i-address. First time ko palang silang nakita. Hindi ko inaasahan na magkikita kami ng mga magulang ni Rafa. Hindi mo na kami kailangang sir at ma'am, hiha, ngumiti ito sa akin, how are you? Okay ka na ba? Okay na po ako. Bakit po kayo nandito? Nagtatakang tanong ko. Nilingon ni Mrs. Montclair ang asawa niya na nakaupo sa couch at binaling ang atensyon sa akin. Hindi namin alam kung ano ang nangyayari sa anak namin this past few months. Nalaman na lang namin mula kay Audrey na nakidnap ka ng anak ni Estefan Vargas dahil gusto niyang makapaghiganti sa anak namin. Pasensya ka na, sa akin nagsimula ang gulo ng pamilya namin. Nadamay ka dahil sa paghihiganti ni Enrique kay Rafael. Mahabang paliwanag nito habang hinahawakan ang kamay ko. Wala po iyon. Okay naman na po ako ngayon. Sagot ko sa kanya. I'm sorry that you lost your child, malungkot na sabi nito. Tipid akong ngumiti kay Mrs. Montclair. You know, we came here to talk to you about Rafael. Our son is not okay, hiha. Malungkot na wika nito. Ano pong nangyari kay Rafa? Kinakabahang tanong ko. You call our son Rafa? Mangha nitong tanong. Tumango ako kay Mrs. Montclair, may nangyari ba sa kanyang masama? Nag-aalala kong tanong. Umiling ito, wala, hiha. Nag-aalala lang kami sa kanya dahil hindi siya lumalabas ng kwarto niya at hindi na rin siya pumapasok sa trabaho niya. He is not eating, wala rin siyang maayos na tulog. Nakausap ko siya kagabi, ikaw lang ang bukang bibig niya. He was sorry because he hurt you.
Mariin kong itinikom ang bibig ko. Hindi ko akalain na ganoon ang mangyayari kay Rafa. Kumirot ang puso ko. Nang mawala ang asawa niya noon ay inubos niya ang oras niya sa pagtatrabaho para makalimot pero ang galit sa puso niya ay nandoon pa. Galit siya at sinisisi niya ang sarili niya dahil hindi niya naprotektahan ang asawa niya. Ngayon naulit na naman ang nangyari noon. Mas lalo siyang nalugmok ngayon ng dahil sa nangyari sa iyo at sinabi niyang gusto mong umalis. I will be selfish now, hiha. Hindi ko kayang nasasaktan ang anak ko. Ano ang pwede naming gawin para bumalik ka sa kanya? Kahit ano gagawin ko. Umiiyak na sabi ni Mrs. Montclair. Maging ako ay napaiyak na rin. Napakabait ng nga magulang ni Rafa at ramdam ko na sobra nilang mahal ang anak nila. Nasasaktan din ako dahil nasasaktan si Rafa sa naging desisyon ko. Ang sabi niya ay importante ka sa kanya, hiha. Sigurado akong totoo ang sinabi niya dahil hindi siya masasaktan ng kung hindi yun totoo hindi na ba magbabago ang isip mo. Mahina itong humikbi. Nilapitan siya ng asawa niya at hinaplos ang likod nito. Mahal mo ang anak namin, di ba? Tanong ni Mrs. Montclair. Mahal ko siya, mahinang sagot ko. Napayuko ako at pinunasan ang luha sa pisens ko. Humigpit ang pagkakahawak ni Mrs. Montclair sa mga kamay ko. Baka pwede mo siyang puntahan. Gumaan man lang ng konti ang bigat ng nararamdaman niya. Pareho kayong nasasaktan ngayon at nagluluksa pa sa pagkawala ng anak niyo. Please, kailangan ka ngayon ni Rafael. Pagsusuma mo nito. Love, that's enough. Hindi natin siya pwedeng pilitin. Ani ng asawa niya. Kinagat ko ang pang-ibabang labi ko. Hindi ko alam na ganoon pala ang nangyayari kay Rafa ngayon. Masyado ko ba siyang nasaktan? Lalabas na po ako sa hospital sa Makalawa, napalunok ako, maayos na po ako ngayon. Hiniling ko sa anak niyo na kung pwede ay pakawalan na niya ako, pasensya na po pero hindi ko siya mapupuntahan. Kahit gusto ko man siyang puntahan ay pinipigilan ko ang sarili ko. Mahal ko si Rafa, baka kapag nakita ko ang kalagayan niya ngayon ay baka takbuhin ko na lang siya at yakapin ng mahigpit. Baka kapag nakita ko siya ay hindi na ako makaalis sa tabi niya. Please hiha, hindi siya kumakain at natutulog ng maayos. Natatakot ako baka magkasakit siya. Nagsisisi na siya sa ginawa niya sa iyo. Umiiyak na sabi ni Mrs. Montclair. Nakayuko lang ako, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Nasasaktan ang parents niya para sa kanya at naiintindihan ko sila. Kung ano man ang kasalanan ang nagawa ng anak namin sa iyo, kami na ang humihingi ng dispensa. We are desperate now, hiha. Nang namatay ang asawa niya noon ay hindi naman siya nagkaganito. Rinig kong sabi ni Mr. Montclair. Wala po siyang kasalanan sa akin at hindi ko naman siya sinisisi sa mga nangyari sa akin. Sinabi ko po yun sa kanya kasi alam ko kahit hindi niya sabihin ay yun ang nararamdaman niya. Gusto ko lang po munang lumayo. Gusto kong patawarin niya ang sarili niya para mabuksan niya ang puso niya. Malaki po ang utang na loob ko kay Rafa, ngumiti ako sa parents ni Rafa. Tinulungan niya po ako at ipinagpapasalamat ko po yun. Sana ngayon ay siya naman mismo ang tumulong sa sarili niya. Hindi po ako ang kailangan niya. Ang kailangan niya po ay mapatawad ang sarili niya. Buo na ba ang pasya mo? Bahagya akong natigilan. Sa huli ay napatango ako sa mommy ni Rafa, kailangan kong lumayo muna sa kanya. Opo, sorry. Napakabait mo at napakagandang bata. Sana kapag maayos na ang lahat ay magkita kayo ulit ni Rafael. Malungkot itong ngumiti sa akin. If you need help, pwede mo kaming tawagan, hiha. Turan ni Mr. Montclair. Napailing ako, maraming salamat po pero kaya ko na po ang sarili ko. Magalang na sagot ko. Pwede ba kitang may akap? Tumango ako kay Mrs. Montclair. Niyakap ako nito ng mahigpit. Napapikit ako, namiss ko bigla ang nanay ko. I'm glad that you're okay now. Please, take care of yourself. Aniya habang yakap-yakap ako. Hapon na nang makarating ako sa dati naming bahay. Nandito na ang mga gamit kong naiwan sa bahay ni Rafael at malinis na rin ang bahay. 2 araw matapos naming mag-usap ni Rafa ay humingi ako ng pabor kay Audrey para kuhanin ang mga gamit ko sa bahay ni Rafa para hindi ko na kailangang pumunta roon para magligpit. Binilin ko kay Audrey na dalhin niya lang ang mga gamit ko at huwag isama ang mga binigay o binili ni Rafa para sa akin. Pinabalik ko ang niregalo sa akin ni Rafa na kwintas pati na ang phone na binigay niya sa akin dahil alam kong malulungkot lang ako dahil maaalala ko lang siya kapag nakita ko ang mga yon.
Marahil ay alam na ni Audrey ang rason kung bakit ko pinapakuha ang mga gamit ko sa bahay ni Rafa dahil hindi na ito nagtanong sa akin. Humiga ako sa kama at napatingin sa kisame. Bigla kong naalala ang mga sinabi sa akin ni Mrs. Montclair. Napapabayaan na ni Rafa ang sarili niya. I hope he's okay. Umuwi pa pala galing Italy ang mga magulang niya para samahan siya sa bahay niya. Kahit ang mga magulang niya ay walang magawa. Napabuntong hininga ako. Nag-aalala ako kay Rafa. Hindi mawala sa isip ko ang mga sinabi ni Mrs. Montclair. Parang kinakain ako ng konsensya ko ngayon. Napabangon ako mula sa pagkakahiga at kinuha ang bag ko. Nakatingin ako ngayon sa mataas na gate ng bahay ni Rafa. Nandito na ako pero ngayon ay nagdadalawang isip ako kung papasok ba ako o hindi. I bit my lower lip. Papakainin ko lang siya at papatulugan, pagkatapos noon ay aalis na rin ako. Pinindot ko ang doorbell. Kinakabahan ako habang naghihintay. Maya-maya pa ay bumukas ang pinto at iniluwa noon si Ate Letty. Nanlaki ang mga mata nito sa gulat. Ma'am, okay na po ba kayo? Babalik ka na po rito. Aniya habang pinapapasok ako. Okay na ako ate, hindi rin ako magtatagal. Sagot ko sa kanya. Ganoon po ba? Si Sir po kasi hindi kumakain. Malungkot na wika nito. Nasa kwarto niya ba siya? Napalunok ako. Opo, hindi na siya roon lumalabas. Sagot nito. Pwede ka bang magdala ng pagkain? Mauuna na ako sa kwarto niya. Sige po, mabilis itong nagpunta sa kusina. Ako naman ay umakyat sa taas at tinungo ang kwarto niya. Bago ako kumatok ay nagpakawala ako ng malalim na hangin. Kakatok na sana ako pero nakaawang ang pinto. Dahan-dahan ko itong binuksan. Walang tao at nakapatay ang ilaw. Amoy alak ang kwarto niya at may nakikita akong mga bote ng alak sa mesa at sa sahig. Tiningnan ko ang banyo niya baka naroon siya pero walang tao roon. Lumabas ako at tinungo ang library at office niya pero wala rin siya roon. Nakita ko si Ate Letty na may dalang tray kaya sinalubong ko ito. Wala siya sa kwarto niya pati na sa office at library niya, ani ko. Natigilan si Ate Letty, baka nasa kwarto niyo po. Sagot niya. Hinuyam ko ang kamao ko. Naglakad ako papunta sa dating kwarto ko rito. Mahina akong kumatok. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Go away. Mariin kong tinikom ang bibig ko. Nandito nga siya. Nagbuntong hininga ako. Kinahit ko ang serador, hindi nakalock. Dahan-dahan ko itong binuksan at kinuha ang tray kay Ate Letty. Ako na ang bahala rito. Ngumiti ako sa kanya. Pumasok ako sa loob ng kwarto. Amoy na amoy ko ang alak. Mom, I don't want to eat. Please leave. Mahinang sabi nito. Nakaupo siya sa couch. Nakasandal ito roon at nakapikit. Halos maiyak ako nang makalapit ako sa kanya. Pamayat ito at halata sa mukha niyang pagod ito at walang tulog. I swallowed hard. Nilapag ko ang tray sa mesa. Nakita ko ang pagkunot ng noo nito at maya-maya ay nagmulat siya ng mga mata. He really looks miserable. Natigilan ito at tinitigan lang ako. Baby, bulong nito. Ngumiti ako sa kanya. Tumayo ito at naglakad papalapit sa akin. Parang hindi ito makapaniwala na nasa harapan niya ako ngayon. I'm not dreaming. Aniya at unti-unting hinawakan ang pisens ko. Nang maramdaman ko ang paghawak niya sa pisens ko ay pinigilan kong umiyak. Rafa, pinigilan kong mautal sa pagtawag sa kanya. Niyakap ako nito ng mahigpit. You're really here. Namamaos na sabi nito. Inangat ko ang mga braso ko at niyakap siya. Mariin akong napapikit. Miss na miss ko siya. God, I miss you so much baby. Hinaplos ko ang likuran niya. Kumalas ako sa pagkakayakap sa kanya at hinarap siya. Amoy alak ka, sabi ko sa kanya. I'm sorry if I smell bad. Wika nito na parang nahihiya. Maligo ka na muna para makakain ka na. Baka umalis ka. Napailing ako sa kanya, lilinisin ko lang tong mga nagkalat na bote. Sige na, maligo ka na. Napatingin ako sa mga bote. Ang dami nito at wala nang laman lahat. Ito na yata ang ginawa niyang tubig at pagkain. I sighed. Okay, sagot nito sa akin at nagmadaling pumasok sa banyo. Isa-isa kong pinulot ang mga bote at nilagay ito sa isang gilid. Sinunod kong pinunasan ang mesa gamit ang wet wipes. Binuksan ko ang ref at kumuha ng bottled water, pinatong ko ito sa mesa.
Nagtungo ako sa kama para ayusin ito at pagkatapos noon ay nag-spray ako ng air refreshener. Bumalik ako sa couch at umupo at inayos ko ang kakainin ni Rafa. Mabuti na lang at may mainit na sabaw sa mangkok. Maya-maya pa ay lumabas na si Rafa sa banyo at mabilis itong pumasok sa closet para magbihis. Pagkalabas nito ay nakapagbihis na ito ng puting shirt at itim na shorts. Kumain ka na. Umupo ito sa tabi ko at yumapos sa akin. I don't smell bad now. Parang bata nitong sabi, let me just hug you. Bulong nito. Kailangan mong kumain. Hindi ka raw kumakain. Sinubukan kong kalasin ang pagyakap niya pero mas hinigpitan lang nito ang yakap niya sa akin. Rafa, dali na. Kumain ka na. Pamimilit ko. Umiling ito. I don't want to let you go. Hinaplos ko ang basang buhok niya at hinayaan ko na lang siyang yakapin ako. Rafa, kumain ka na. Unti-unti itong kumalas at tinitigan ako, hindi mo na ba ako iiwan? Nag-iwas ako ng tingin at kinuha ang plato na may lamang kanin, binigay ko ito sa kanya. Hinawakan niya lang ito at nakatitig pa rin sa akin. You're not answering me. Seryosong wika nito. Napalunok ako. Aalis din ako mamaya. Kumain ka na, please. Napaawang ang mga labi niyang nakatitig sa akin. Ilang segundo pa ay napayuko ito. Why are you here then? Nag-aalala ako sa iyo, Rafa. Hindi ka kumakain at hindi ka nakakatulog ng maayos, malungkot na sagot ko, alagaan mo naman ang sarili mo. Then stay here and take care of me. Inangat nito ang mukha niya. Nanghina ako nang makita kong nagbabadya ang luha niya. Kaya nga nandito ako, di ba? Please, kumain ka na, Rafa. Saglit itong natigilan, nang pamatak ang luha niya ay pinunasan ko ito. Maya-maya ay kumain na ito. Nakamasid lang ako sa kanya habang kumakain siya. Sinusulyapan niya ako palagi na para bang binabantayan ako nito. Nang matapos siyang kumain ay ngumiti ako sa kanya. Hinawakan nito ang kamay ko ng mahigpit. Don't leave yet, please. He pleaded. Napapatitig ako sa mga mata niya. Kahit ngayon lang. Promise I won't bother you after this. I just want to sleep peacefully beside you. Hindi ako nakasagot. Gusto kong manatili at alagaan siya hanggang sa maging okay siya, pero kapag ginawa ko yun, baka hindi na ako makaalis sa tabi niya. Kaya lang ay hindi ko rin siya pwedeng iwan na ganito. Baby, napatango ako, bukas na lang ako uuwi. Tipid akong ngumiti sa kanya. Thank you, baby. My heart skipped a beat when I saw him smiled at me again. It was a genuine smile. Niyakap ako nito ng mahigpit at binaon ang mukha niya sa leeg ko.